Huling gabi ng burol ni Doña Clara nang dumating ang mag-asawang Mr. and Mrs. Gomez. Nagpakilala ang lalaki kay Mara. Kaibigan ako ng mama mo. Ito naman ang Mrs. ko, si Aida. Salamat sa pakikiramay ninyo. Natutuwa ako at marami palang kaibigan ng aking mama. Malugod namang tugon ng dalaga. Mabait si Doña Clara at matulungin. Bukod sa kilala siya sa business world bilang isang mahusay at matatag na negosyante. Mabilis na sambot ni Mr. Gomez. Pinagmasdan ni Mara ang lalaki. Bata pa si Mr. Gomez, wala pang 40 anyos ito. Ang asawa ay parang nasa liebo 3 lang. Maganda pero mukhang masasaktin. Pinag-iisipan ni Mara kung paano naging kaibigan ng inang kabataang tulad ni Mr. Gomez nang isang mukhang kagalang-galang na lalaki ang lumapit sa kanya. Condolence, Miss Lizars, ay Mr. Velayo. Sa aking jewelry shop, lagi nagpapareset ng mga alas ang mama mo. Sa inyo ba niya ay pinagawa ang kwintas na ito? Tanong ng dalaga na ipinakita ang lakit na palawit ng suot na kwintas. Lumapad ang ngiti ni Mr. Velayo. Yan ang huling-huling alas na in-order niya sa akin. Napakataas ng kilatis ng ginto niyan. Espesyal ang disenyo ng lakit. Ginandahan namin ang setting dahil ireregalo nga raw sa iyo ng mama mo. Si Atty. Macaranas ang nag-asikaso ng burol at libing ni Doña Clara. Walang ginawa si Mara kundi ang mag-istima sa mga nakiramay. Si Atty. Macaranas din ang nagpakilala kay Mara sa mga taong dumarating. Hindi kasi kilala ng dalaga ang mga taong may connection sa kanyang ina. Bago umalis sila Mr. and Mrs. Gomez ay muling lumapit ang lalaki kay Mara. Whatever help you may need, don't hesitate to come to Mara. Masuyong habili ni Mr. Gomez sa napakamaang na dalaga. Nakatikol-likod na ang lalaki ay nakapadda pa rin si Mara. Nag-iisip at nagtataka. Bakit pakiramdam niya ay gustong makipaglapit ng lalaki sa kanya? Malaki kaya ang utang ng loob ni Mr. Gomez sa kanyang mama. Kaya parang ayaw nitong maputol ang makikipag-unayan sa kanya. Matapos ang libing ni Doña Clara, ay kinausap ni Atty. Macaranas ng masinsinan si Mara. Inilaha dito ang mga papeles na nagpapatunay na ipinagbili na ng Doña ang kanyang buong shares sa mga opisyalis ng Lizarus Industries. Nalugi sa oil exploration ng mama mo. Sa halip na matriple ang kanyang investment tulad ng kanyang inaasahan, nalugi siya. Malungkot na paliwanag ng abogado kay Mara. Nasabi na sa akin ng mama ang patungkol sa bagay na yan, attorney, pati na ang pagkakasanla ng lote at bahay na ito. Formal na tugon ng dalaga. I'm sorry for what happened, Iha. Pero kahit naturingang counselor ako ng mama mo, ang desisyon pa rin niyang nasusunod sa dakong huli. At alam kong matigas ang ulo ng mama. Attorney, malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili. Be assured na hindi ko kayo sinisisi sa mga maling desisyon ng mama ko. Besides, I don't regret losing everything. Pwede naman akong mamasukan bilang empleyado. Matapat na wika ni Mara sa abogado. Madali kang makakahanap ng magandang trabaho, Mara. Matalino ka at may malakas na personalidad at pwede kitang bigyan ng rekomendasyon saan ka man mag-apply na kumpanya. Thank you, attorney. Pero kailangan maghanap muna ako ng malilipatang tirahan bago ako mamasukan. Marami rin kasangkapan ang kailangang ilipat. Wala pa kang pwedeng ialis sa bahay na ito kundi ang mga personal na gamit mo lang. Ang mga fixtures at furnishing nito ay kasama sa pagkakasanli. Pati ang mga decorative items tulad ng mga collection ng blue and white at mga brass. Saka ang mga crystals. Pagpapaliwanag ng abogado kay Mara. Napatanga ang dalaga sa karap. Di yata't katawang-katawan niya siyang aalis sa mansyon kung nagkataong wala siyang sariling gamit. Ganun ba kagrabe ang pagkalugi ng kanyang mama? 2 buwan lang ang taling ng bangkong pinagsanlaan ng kanilang proprietor para mabayaran niya ang kanyang pagkakautang. At dahil imposibleng magawa niya yun, kailangan maghanap na siya ng malilipatan bago itaboy ang mansion. May alam akong bakanting apartment, Mara. Kakausapin kong may-ari at baka makahingi tayo ng discount sa rental fee. Anang mabait na abogado sa dalaga. Ang inaalala ko ay baka hindi ko rin makaya ang upa, attorney. Kaya lang malakas ang loob ko na humanap ng malilipatang tirahan. Dahil sa pag-aakala ko na may mabibenta ako sa mga naiiwang kasangkapan nito. Yun pala ay kasama nga ito sa pagkakasanla. Kaya kasama rin maiilit. Malungkot ng wika ng dalaga. Kaya siguro mas dapat ay unahin mong paghanap ng trabaho, Iya, para makalkula mo kung magkakano na kaya ang kaya mong itabi para sa rental fee. Payo ni Atty. Macaranas sa dalaga. Napatango si Mara. I agree with you, attorney. Pagkatapos ng pasiyam sa mama, ay maghahanap ako ng mapapasukan. Kung hindi lang paalis na ako ay gagawin na lang kitang assistant sa aking law office, Iya. Ang kasi may ticket na ako ng eroplanong patungong London. Nagpipilit ang kaisa-isa kong anak na sumama na ako sa kanya para raw hindi siya nag-aalas sa akin habang magkalayo kami. Don't worry about me, attorney. Noong nakaburol ang mama, ay may lumapit din sa akin mag-asawa
Nang lalaki ay kaibigan daw ng mama, Mr. Gomez daw siya. Si Frank ayun. Ako ang nagpakilala sa kanya sa mama mo. Anang abogado. Nagsabi siya na pag kailangan ko raw ng tulong ay huwag ako mag-atubiling lumapit sa kanya. And I think he was sincere when he said that, attorney. Malaki rin nga ang opisina ni Frank. Baka doon ka na lang niya mismo ipasok. Mabuti kung ganun. At the same time ay matitingnan ka niya kapag nasa abroad na ako. Masayang wika ni Atty. Macaranas. Nang magpasyahan ng siyam ang ina ni Mera, ay nakalipad na patungong London si Atty. Macaranas. Si Mr. Gomez ang dumalo sa pasim at muling nag-alok ng tulong sa dalaga. Here's my calling card, Mara. Nakalimutan ko ibigay sa iyo noon kaya bumalik ako. Masuyong wika ng lalaki sa dalaga. Sabay abot ng isang puting tarheta kay Mara. I need a job, Mr. Gomez. Matulungan kaya ninyo ako sa bagay na iyan. Walang pangiming tanong ng dalaga sa lalaki. Napangiti si Mr. Gomez. Very time na ang pagtatanong mo, Mara. I really need an assistant right now. At ang gusto ko ay isang taong pagkakatiwalaang tulad mo. Kailan kaya ako pwedeng pumunta sa office ninyo? Masigasig na tanong ng dalaga. Anytime, basta ikaw, Mara. Masiglang tugon ng lalaki. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mara. Kinabukasan din nagtungo sa opisina ni Mr. Gomez. Nasa Salcedo Street ito sa Makati. Malaki ang opisina at may 20 kataong empleyado. Nang ibigay ng dalaga ang kanyang pangalan sa sekretary, agad siyang pinatuloy sa kwarto ni Mr. Gomez. Expected ho kayo ni sir. Tumuloy na kayo, ma'am. At binuksan ng sekretary ang pinto ng silid ng kanyang boss. Welcome, Mara. Kanina pa kita hinihintay. Alam kong hindi ikaw ang tipong mag-aaksaya ng pagkakataon. Nakangiting bati ni Mr. Gomez sa dalaga nang pumasok siya sa magarang office ng room nito. Naghahabol ako sa panahon, Mr. Gomez. Matapat na tugon ni Mara. Marahil ay hindi lingid sa inyo ang nangyari sa kabuhayan ng mama ko. Knowing you were close to her when she was alive. Tumango ang lalaki. Inilapat ang likod sa swivel chair na inuupuan. Kaya nga nag-offer ako sa iyo ng tulong, Mara. Dahil nabalitaan ko nga ang nangyari sa negosyo ng mama mo. Thank you, Mr. Gomez. Maswerte ang mama ko sa pagkakaroon ng kaibigang tulad ninyo. Nadamay pa ako sa swerte niyo. Masayang wika ng dalaga. Nagpormal ang lalaki. Actually, kailangan ko ang tulong ng isang matapat na tao, Mara. Something is wrong within my organization. Palagay ko may mga tauhan akong nagtatraidor sa akin. Nagiging dahilan kaya mabagal ang takbo ng aking negosyo. Baka naman talagang mahirap lang ang buhay ngayon, Mr. Gomez. Kaya nga pati ang mama ko ay naapektuhan. Maagap na salon ni Mara. Iba naman ang kaso ng mama mo. Siya ang kusang bumitiw sa kanyang kumpanya dahil nga sa pag-aakalang mas titipak siya sa oil. Mabilis na sagot ni Mr. Gomez. Sa kaso ko ay bumababa ang aking profit sa hindi malamang dahilan. Matutuklasan naman iyon sa accounting. Ang kaso mismong accounting department ko ang aking problema. Kaya yun ang gusto kong lansagin. Kukuha ko ng ibang mga tauhan under your supervision sa finance head. Nabigla si Mar. Hindi siya ay nasa ang ganun katasang posisyon agad ang ibibigay sa kanya ng lalaki. Talaga bang ganyang kalaki ang pagtitiwala ninyo sa akin? Malaking karangalan ng posisyong iyon pero malaki ring responsibilidad. Anang dalaga sa kaharap. I'm sure you can tackle the job, Mar. Tiyak na nagmana ka sa talino ng iyong ina sa negosyo. Kailan ako magsisimula, sir? Masiglang tanong ng dalaga. Kapag nasanay ka nang tawagin ako ng Frank na lang, nanunod siya ang ngiti ng lalaki. Ang nangaakit ng mga mata ay nakatitig sa namumulat na bibiglaan ng babae. Alangan naman yata, you will be my employer. Nahihiyang tutol ni Mara. Bakit alangan? Kaibigan ko ang mama mo. At palagi ko ay wala pang 15 anyos ang edad ko sa iyo. You're past 20 and I'm less than 40. Mas magkakaroon tayo ng rapport sa ating trabaho kung magiging palagay ang loob natin sa isa't isa, Mara. Patuloy na giit ni Frank Gomez. How can I refuse, Frank? I need a job. Buong higpit na kinamayan ng lalaki ang dalaga. Ang init ng kanyang palad ay tumago sa himaymay ng laman ni Mara. Come back on Monday, Mara. By that time ay nalinis ko na ang buong accounting department. We'll have a fresh start when you step in. Masayang wika ng lalaki. Walang madamang kasiyahan si Mara sa labis na pagbibigay importansya sa kanya ni Frank Gomez. Nagdududa siya sa motibo sa kanya ng lalaki. Pero kailangan niya ang tulong nito para siya ay makasurvive habang nasa Pilipinas. Si Atty. Macaranas na pinagtitiwalaan niya ay nasa ibang bansa na. Si Mr. Veloso na kasama sa listahan ng mga niya, nahihinga niya ng tulong ay nasa New York daw at magtatagal pa bago bumalik. Wala talaga siyang magagawa kundi ang makianod na lang sa mga pangyayaring itinakda sa kanya ng tadhana. Naiisip din ni Mara na hindi naman siguro isasama ng kanyang mama sa listahan si Mr. Gomez kung hindi ito mabuting tao.